Oh, mga kababayan, kilala nyo ito? Etong ginulpi ni Claudine at Raymart Santiago. Si Mon Tulfo, mga kababayan. Alam nyo ba kung anong ginawa niya ngayon? Nang-intriga! Oh, nang-intriga para, ewan na natin, gusto ata niya pagsabungin, mga kababayan, etong supporter ni VP Sara at ni Miriam Defensor Santiago, mga kababayan, ang yumao. Mukhang inuudyukan, mga kababayan, ito si Ramon Tulfo na magalit ang supporters ni Miriam Defensor Santiago kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Dahil gumawa siya ng kwento Galing daw sa kampo ng DDS, samantalang hindi nga natin ito nalitaan kahit saan. Sa kanya lang originally nang galing, mga kababayan, ang sabi pa niya. Dito sa Facebook post niya, mga kababayan, na may mukha pa ni Miriam, Oh, ayan si Miriam. Ramon Tulfo. Ang sabi pa niya, mga kababayan, insider info daw from DDS camp. Insider info ng DDS camp? Meron bang kampo ang DDS, mga kababayan? Parang na-infiltrate pa daw ni Ramon Tulfo. Di ba ang DDS, kanya-kanya yan, mga kababayan, nagpo-post sa social media? Meron daw siya nakuha. Insider info, galing sa kampo ng DDS. Sabi niya, ikinukumpara daw ng mga tagapagsalita ni VP Sara ang bar exam score ng yumaong si Senator Miriam Defensor Santiago. Dahil eto daw kay VP Sara, ang sabi daw niya, umabot daw ng 80% ang kanyang average. Samantalang si Miriam daw, mga kababayan, 78.7 lang. Meron bang sinabi si Sara na kinumparan niya ang kanyang mga kababayan? Score kay Miriam? Baka ikaw lang ang gumagawa-gawa ng issue niyan, Ramon Tulfo, na mukhang pinapalabas niya, mga kababayan, 78 lang si Miriam. Pasado pa rin yan. Mukhang pinapalabas ni Ramon Tulfo, mga kababayan, na kinukot yan ng mga ka-DDS ang grade ni Miriam na 78. At mas malaki pa si Sara. Mukhang yan ang pinapalabas niya. Pero siya lang din ang nag-explain, mga kababayan. Kunwari, pinagtanggol niya si Miriam. Tingnan nyo, Ang di alam nila, noong kumuha down si Miriam ng bar exam, ay di daw siya nakapag-concentrate dahil nag-aaway at naghiwalay sila ng kanyang boyfriend na si Narciso Jun Santiago. Chismosa talaga tong animal na to, Raymart, gulpihin mo nga yan. Sobra do kasing love ni Miriam si June. Ayon yan sa aking chismosang Tweety Bird. Wow, may Tweety Bird pa. Pero nag-reconcile sila at nagpakasal. At bumalik daw ang kanyang angking talino. Matapos noon, mga kababayan. Ano kayong purpose ito si Ramon Tulfo, na gustong kotyain ng mga ka-DDS si Miriam dahil sa score niyang mas mababa kay Sara? Tapos, pinento pa niya, galing daw sa kanyang Tweety Bird, mga kababayan, na ang dahilan daw sa pagkakuha ng 78 ni Miriam ay dahil heartbroken ito dahil naghiwalay sila sa kanyang boyfriend. Gusto siguro nilang, mga kababayan, i-bash, ipabash sa ka-DDS dito si Miriam, and then magagalit yung supporter ni Miriam, and then mag-aaway, and then kakalas na sa suporta. You wish, Ramon Tulfo buang. You wish. Pinapalabas si Ramon Tulfo na wala daw ang talino, mga kababayan, ni Miriam noong naghiwalay sila ni ang kanyang boyfriend at bumalik daw noong nagpakasal na. Ikaw, Ramon Tulfo, ang nagre-ridicule kay Miriam Santiago. Patahimikan mo na ang namayapa na Tulpok. Kung ayaw mong multuhin ka. Dagdag pa ni Tulpok, mga kababayan, prueba na si Miriam ay babaeng babae. At walang bahid ng pagka-lesbian. Sabi ni Tweety Bird. Ayan, pinapatamaan niya si Sara, mga kababayan. Yan ang pitama niya kay Sara, na parang tomboy daw, mga kababayan. Dahil parang tomboy daw kung kumilos. Ikaw, parang kang bakla. Tulpok. And then daw, mga kababayan, si Miriam Defensor Santiago went to become a highly respected legal expert, a judge, a senator, proving that results of the bar exam do not necessarily define the candidate's IQ. Ikaw lang naman ang nagbibig deal niyan, Ramon Tulfo. Gagamitin na from DDS camp daw, from insider daw niya, mga kababayan, info from DDS camp. May narinig ba kayo prior dito, mga kababayan, na may nagkumpara niyan, score ni Sara kay Miriam Santiago? Wala. Si Ramon Tulfo lang, mga kababayan, nagtatanim ng intriga. Kaya sa halip na si VP Sara o si Miriam, mga kababayan, ang mag-aaway-away dito dahil sa palakihan ng average, ang dapat putaktihin itong si Ramon Tulfo. Kahit daw si Claro Emrecto, mga kababayan, bagsak nga daw sa unang take niya ng bar exam. In fact, sabi niya, Miriam had an IQ way above the average.
Oh, at bilang prueba daw nito ay ang kanyang mastery sa English, which is expected of any lawyer worth her salt. Tapos may pahaging pa siya kay BP Sara. Itong si Inday, ano daw pinagmamalaki niya sa legal community? Oh, mukhang pinapalabas na mga kababayan na walang maipagmamalaki si BP Sara, hindi kagaya ni Miriam Defensor Santiago. Ang baklang ito. Patahimikin mo na si Miriam Ramon Tulfo. Sigurado tayo mga kababayan, siya lang ang nag-imbento niyan dahil gumagawa-gawa pa siya na from info daw galing daw sa DDS camp. Pinapalabas mo na binabash namin si Miriam. Ikaw, Ramon Tulfo, ang gumagawa nito. Ungas ka. Kaya naman mga kababayan sa kaugnay na bagay, hindi naman si Miriam ang issue dito. Ang isa po dito nagpalabas kanina na Nasabi lang yun mga kababayan ni VP Sara dahil sa pambabastos ni Ramil Madriaga na ang sabi ni Ramil Madriaga mga kababayan, tinulungan pa daw niya si VP Sara sa law school para makapasa daw si VP Inday mga kababayan, makagraduate sa law school. Ang animal, samantalang si Madriaga bagsak nga yan. Hindi sila classmate. Hindi yan magkakilala mga kababayan. Bagsak yan si Madriaga sa law school. Tapos tumulong daw siya kay Inday. Sabi ni Inday, bakit ako magpapatulong sa'yo? Ako, one take lang. 80 ang aking average. O walang sinabing mga Miriam mga kababayan. Si Tulfo lang ang nag-intriga. Kaya ito pinag-usapan ni Naka Eric at Dr. Lauren Badoy sa Bigwas ng Agila. ang isa po dito nagpalabas kanina ng direktang pahayag si Vice President Sara Duterte. Direct na Hinggil po pahayag. ito sabi niya pwede kong palagpasin ng ibang katarantaduhan, mga kasinungalingan, pero yung palalagpasin ko na parang ininsulto ako nitong isang bar flanker. Bar flanker! Isang Bagsak. tao na walang kaalaman tungkol sa aking academic background ay hindi ko na po pwede ito na papayagan pa, no? No, pinaghirapan niya ni VP Inday mga kababayan. 4 months lang siyang nag-review ha. At isa sa binanggit doon ni Vice President Sara Duterte, at gusto kitang kuhanan din dito ng pananaw mo, yung pangbabaluktot hinggil sa records niya sa Eskwela. paralan, at sinabi nga po niya ay wala pang 4 na buwan pagka-graduate niya. Nag-take na agad siya ng exam. Record po ito sa San Sebastian College of Law. Direkta siyang kumuha ng bar examinations. At during that time, 2005, 180 ang kanyang mga kababayan. Ang kanyang average. Nasabi ni Montulfo mas mataas daw kaysa kay Miriam na nang iintriga mga kababayan na gusto niyang pag-awayin. ay isa sa pinakamahirap ito na mga bar examinations na naganap. At take one, Take pasado one. po siya. 23% mga kababayan ang passing rate, napakababa ng nakapasa. Sa out of 123 lang ang nakapasa. Kung ganyan mga kababayan ang ratio. Kasama doon si VP Sara, tapos lampas-lampas pa sa minimum score ang kanyang mga kababayan. At marami pa siyang binanggit doon tungkol sa kung paano binabaluktot ang mga kwento ni Madriaga. Madriagang pero ungas. plataforma po nito ng mga tauhan ni Marcos at Romualdez dyan sa Committee on Injustice. Ma'am Lorraine. Ano bang Eric exactly yung sinabi? Kasi sa totoo lang, I didn't watch that whole thing kasi hindi ko ma-stand. Hindi ko talaga I cannot stand lies talaga. So, what exactly did this liar say? Ang binanggit ni Madriaga, ma'am, doon sa kanyang plataforma sa Kongreso sa Kangaroo Court dyan sa Committee on Injustice. Ma'am Lorraine. Ano bang Eric exactly yung sinabi? Kasi sa totoo lang, I didn't watch that whole thing kasi hindi ko ma-stand. Hindi ko talaga I cannot stand lies talaga. So, what exactly did this liar say? Liar. Ang binanggit ni Madriaga, ma'am, doon sa kanyang plataforma sa Kongreso sa Kangaroo Court nila Luistro ay si Luistro. Vice President Sara Duterte daw sakit sa ulo ng kanyang tatay dahil nga hindi matino sa paaralan, violente, Blackball daw. mayroon po siyang problema sa kanyang academic performance sa school. Tapos si Madriaga daw ang tumutulong mga kababayan para makapasa. Kaya parang kinuwento niya na Bobo! o kaya isang problematic student. Itong si Vice President Sara Duterte giving an angle na kunwari ay alam niya ang personal na buhay
ni Vice President Sara Duterte. Grabing paninira, Tsaka yung no? allegation na yung I read from kay attorney si Spocky Farola na yung law school daw allowed the grades to be manipulated. The grades, so this is a serious allegation. Tapos, mga kababayan, kung manipulate ang law school, sige, i-provide na ma-manipulate yan. Yung bar exam, sa tingin nyo ma-manipulate yan? Kahit anak ka ng presidente, mga kababayan, hindi ka papasa sa law school kung wala ka talagang alam. Di ba, Lenny Robredo? Oh. Hindi madadaya lang ang mga kababayan, bar exam. No? And then yung accusation then that the Philippine bar exams were rigged, no? Is also Ayun. Lord, ano pa si Tatay Digong noon, mga kababayan, mayor? Ano ng mayor? Power ng mayor, mga kababayan, para mag-rig ng bar exam. Tama po yun. serious Oo. accusation against Oo. the Supreme Court, di ba? Oo. Kasi sila yung Correct. ano niyan di ba? So, dapat itong mga sinasabi ni Madria, talagang watching Dapat it, yes. yung Supreme Court, mga kababayan, maglabas din ng statement dito na hindi totoo itong sinasabing nadadaya yung exam nila. Yesterday, the reels, the reels na napanood ko. Ang pumapasok sa isip ko, kasi nakikita ko ang daming tao mga empleyado yon ng Pilipinas, mga empleyado ng Kongreso yun. Pinapakain. So much was being spent on this travesty, Pero Travesty. ang hinarap ninyo sa amin, kidnapper, kriminal, Oo. na hindi man lang maipagdikit-dikit yung mga kwento niya ng maayos. Isang malaking insulto sa Pilipinas. Nang aagaw pa ng painting ng Ang mga ginawa ng painting. Kongreso ni Bongbong Marcos. Ang author niyan ay si Bongbong Marcos, obviously. Obviously, mga kababayan, kung gaano kabangag ang author, ganon din ang kanyang aktor. Bongbong Marcos, hindi kami tanga. Alam namin ikaw yung nandito. Ikaw ang tanga, gago. Kala mo na ikaw yung nakakalusot dito, 'di ba? Ikaw 'yan. Ikaw yan, Tinitignan ko, ang daming empleyado ng Kongreso. Papakainin mo 'yan, sumisweldo 'yan, may Masahod. merienda sila. It was an entire day, I suppose, Hanggang gabi. Yeah. Oo. And then for what? Apunan 'Di pa. ba? For this travesty. While Plus, mga kababayan, okay lang yung pakain-pakain, yung aircon dyan, mga kababayan. Yung maleta nung bawat isa nung nanggigipit kay Sarah, yung mga buhaya doon, mga kababayan. Yun talaga. Maletang pera na naman siguro, mga kababayan, ang ginagamit dyan. Millions of Filipinos are losing their jobs, struggling to keep their head above water. This Bongbong Marcos, this drug addict there, Drug-addict. yan ang kanyang pinupuntirya. Ang Vice President kailangan matanggal na sa presidential running para siya na Grabe, yung ang sama, Ang sama ng mga itsura, mga tumagal. kababayan. Tapos, gumagamit pa sila ng Okta Research, mga kababayan. Yung Okta Research, dapat kasuhan din yan, Majority daw ng mga Pilipino gustong ma-impeach si Sara Duterte o gustong matuloy ang impeachment. Shut up! pagal siya sa pwesto. So, itong kabalasan ng Pilipinas na yan ang nakaupo, he has made all of this bullshit possible. Kasi naman, how can you blame, for instance, yan sila Luistro. Ay, kailangan niyang i-blame yung mga na yan, mga kababayan, mukhang maligno. Ang buhay nila ay it's in danger right now kasi tumanggap sila ng maleta. Of Kapag course. kasi Inday na ang presidente, hahabulin talaga sila ni Inday. So they Buti nga. really are fighting for their lives. Itong mga crocodile na ito, itong mga magnanakaw na yan, nakasama dyan, Lalo silang hahabulin ngayon, mga kababayan. Special mention si Luistro, yan si Abante, mga kababayan, sila Dilima, sila Ngiwi, sina Ridon, sina Gigi Suarez, yung mga Yanggons. Special na kulungan yan sila, doon yan sila sa Bartolina, Yung the rest, mga kababayan, pwede pang, hindi nga dapat palampasin, pero huli na lang sa priority. lahat sila. Hindi ko nga napanood kaya hindi ko talaga ma-stand, So yan, they really are fighting for their lives, 'di ba? So kailangan gawin nila yan, yung kalokohan na kababuyan na yan. Kababuyan. Na ihaharap ninyo sa amin, a person who kidnapped Filipinos, Chinese businessmen, tortured them, Oo. murdered even. There are allegations of murder. Yan ang hinarap ninyo sa amin. 2 beses pa, 2 beses. Itong Korte Suprema may kasalanan din niya, mga kababayan, dahil pinalabas O ayan, umulit. 'Di ba? Kasi
I was asking the lawyer, no, yung lawyer friend. Why is it I keep on hearing yung credible witness. As it turns out, it's a legal term pala. Dapat bago kang humarap diyan, Oh. dapat bago din yung hinarap sa korte yan, dapat Bawal daw tanungin ng tinignan credibility. niya credible ba? I will prevent you. Ayun ang sabi ni Luis Trongago. If you are questioning the credibility of Ramil Madriaga, I will prevent you. Itong witness na to, di ba? Tama. God. So kung sino-sino lang palang mga kababayan, bibigyan pa ng stage para sa kasinungalingan. Trabaho, yung ginawa nila, binaboy talaga nila tayo. Ito talagang bongbong Correct. Marcos. Ito, salot ka. Oh, salot. Binaboy talaga nila si Sarah. No? Ma'am, marami po Grabing nagsasabi, ismiring. Tapos, kakampi pa nilang media, mga kababayan. Ang media, grabing pick up na naman. Grabing pick up talaga ang istorya, twisting na as if news na, mga kababayan, yung sinabing ni Madriaga. Alam man nila nga, kababayan, na maraming mga Pilipinong walang alam dyan tungkol sa news. Basta nabalita ng ganyan, kahit na galing sa mga kwento-kwentong, mga ganyang pambibintang. Akala na nila totoo. Aminin natin, maraming Pilipinong ganyan. Na basta lumabas na sa TV, totoo na. Si Eric, kalimbawa, ang mga former rebels, Yeah. sila ay nanggaling din sa isang organisasyon Yeah. na patungkol sa terrorism. Bakit sila pinapakinggan ng gobyerno? Yeah, May nagtanong yan sa akin, ma'am, sa interview sa Bombo Yeah. Radyo kagabi. Sagot ako dyan, ha? Oo. Pagkatapos mo Oo. sumagot, may sagot ako dyan. Yeah. Oo, ma'am. So, ang sagot ko kagad doon, ma'am, sabi ko, kami po ay considered na subject matter experts and Yeah. resource persons pertaining to communist terrorism. No. Yeah. Hindi para mag-atake ng isang public official. Yeah. Alam nila Galing sila sa loob Ay nagsasalita sa aming kaalaman, sa aming partisipasyon, at sa aming personal knowledge, being involved in the operations of the organizations and activities of the CPP, NPA, NDF. Ano nga ba yung sabi mo, ka Eric tungkol kay Ridon? Dating miyembro ng CPP, NPA, NDF. Sabi mismo ni ka Eric, mga kababayan, kinumpirma niya, tanungin nyo. Diba Nung sinabi kami niya ay yan? lumantad. Tanungin din natin si Ridon. Ridon, ano masasabi mo dyan? Rudas ka. Like kagaya ko, hindi ako nagte-testify para gumawa ng kwento doon sa isang public official para i-demolish siya, ipa-impeach siya, at gamitin ako sa political operations. Ang aming kategorya, kami ay mga whistleblowers patungkol sa CPP, NPA, NDF, or communist terrorism. So magkaiba kami, sabi ko ni Madriaga, sapagkat una, ang aming tinetestify ay hindi para sa magkapareho sa kanya, ginagamit siya para sa dirty political dirty operations politics. attack against a legitimate public official. Ako hindi ako ginamit para doon. Ako ay naglalantad tungkol sa activities ng organisasyon na gustong magwasak sa gobyerno. Number two, sabi ko, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ang kagaya po namin ng mga former rebels ay hindi po kami nagte-testify sa mga bagay na hindi sakop ng aming kaalaman. At hindi kami binibigyan ng script Talaga, hindi binibigyan ng para script. gawin yon. Hawak ko ang script. Ayon Sabi yon nila, sa aming desisyon hawak upang ko ang tumulong sa gobyerno na maging matatag. Hindi para gumawa ng mga political operations laban sa mga public officials na tinatarget ng gobyerno o administrasyon. At magkalayo kami, magkaiba kami dyan. At sabi ko, number three, hindi kami kriminal na parang kami ay kinuha, kahit wala kaming alam, binigyan kami ng isang kondisyon, gawin nyo to, sirain nyo ang mayor, ang gobernador, o sino lang. Dahil kami ay bahagi ng vetting process ng national security na mga activities hindi para sa political operations kagaya ng maruming laro sa impeachment. Doon ako Maruming nagpaliwanag laro. kagabi, ma'am, after ng ating schedule. Ma'am Lorraine, go ahead. Grabe Yeah, itong media, no? What's the difference between former cadres and Ramil Madriaga? A world of a difference. Unang-una sa lahat, sila Eric, Kidnapper yan si Madriaga nakapasok yan sa CPP dahil nilinlang sila ng CPP, Oo. NPA, NDF. At prinsipyo, mga kababayan. Akala nila, prinsipyo talaga nakipaglaban sila. Etong mga kabataan, mga kababayan, na linlang. Dahil yan sa prinsipyo. Ang naninlang sa kanila, mga kababayan, yung mga leader na gusto lang ng pera. Mga bata pa lang sila. Si Ramil Tama. Madriaga, ang kunat na ng balat niyan, yan ang negosyo niya. Willful. Siya yung leader ng kidnap gang. Kidnap for ransom gang.
'Di ba? So, malayong malayo. Pagkatapos, Yun alam pala niyo mga ba? kababayan, no? Si Madriaga, no? Si Madriaga nung na aresto yan sa na aresto yan pala. Na nagpatay-patayan ang animal. Oh, nagdrama mga kababayan. Nagdrama. Talagang dati pa mga kababayan, siya, artistahin. Patay-patayan siya. Ni-credit ko ang former rebel sa pagkabagsak ng CPP. Number one si Vice PRRD. Credit ha. Dahil si Tatay Digong mga kababayan talaga ang talagang nag-effort nun sa buong bansa. Lalong-lalo na yung NTF-ELCAC. Napakalaki ng tulong nun mga kababayan dahil nabigyan ng yung mga na-recruit mga kababayan ng mga areas na hotbed sa recruitment. Dinevelop. Ayun, wala nang gusto mag-NPA. Number two sila. Kung hindi dahil sa kanila, hindi napabagsak ng Thank you, ma'am. NTF-ELCAC, ang CPP, NPA, NDF, they shone a light in the dark. Dahil sa kanila, marami tayong nalaman, no, na kasinungalingan ng CPP, NPA, NDF, pati Bulgar. lahat ng information na alam nila, matataas ang ranggo nila sa loob ng CPP. So yung pagbaliktad nila ay ang pagbayad nila sa mga utang nila sa lipunan. Ito si Tama. Ramil Rodriguez, Madriaga! Ramil Madriaga. Madriaga. Ramil Rodriguez, sino kaya yun? Si Ramil Madriaga. Artista bang ganun? Si Ramil Madriaga. Ang sabi ng DJMP Ramil. asset, bakit ba niya natin, no? Bakit ba yan Liability ang itsura, asset. nagsasabi ng ganyan? Kasi pinangakuan yan ni Bongbong Marcos sa mga through his alipores na sila Asidre, yan, sila Trillanes ng presidential pardon. Yan si Trillanes, dapat mga kababayan, tuluyan na yan kapag si Sara na. Balik yan sa selda. Doon, kaya niya ginagawa yan. Ito sila, anong ipinangako namin? Na magbabago ang buhay nila, na magtutulungan tayo at Magpapalaya na naman ng sa kanila, kriminal si Marcos, mga kababayan. Kaya nga, ang tigas ng mukha ko kasi alam ko totoo yung sinasabi nila, Carol Aurelio, CPP ka. Dahil sila mismo nagsabi, mga kasama nila, di ba? So, Tama. ang layo-layo ito, ang sila sinasabi Alam ni Ka Eric din, taga doon siya mga kababayan nila yung katotohanan. Ito si Madriaga, puro kasinungalingan. Ito nga, yung level ng information na binigay nila Eric ng former cadre, pulido. First class talaga. First class na sinasasabi niya talaga yung organizational structure ng CPP na, alam mo yung organizational structure na yan, ulit-ulitin, ilang beses ko na yan narinig, pero kailangan kong ulit-ulitin, kaya ko inuulit-ulit. No? So, sa madaling salita, sila Eric, yung mga former cadres, no, na dati ay nawala sa landas, bumalik na. Ito, ano yan? 'Di ba? Ano yan? Magbabago ba yan? Tingnan mo yung kawalang yan ni Bongbong Marcos. Bongbong bangag. Yung presidential pardon na yan, ibibigay niya sa isang kriminal na Magpapalaya na naman mga kababayan ng Pilipino na kriminal. nagtatrabaho lang ng And again, kagaya ni mga kababayan, kagaya ni Trillanes, magsasalot na naman yan. Dapat once and for all, na yan mga kababayan, hindi na talaga bigyan ng chance. tahimik. And he gave grief to so many families. Karahasan para sa pera. Pero ibibigay ni Bongbong Marcos ang presidential pardon. Yun ang pangako niya. Pero hindi ako naniniwala na maaring hindi niya ibigay yun kasi ilang beses na nilaglag nila itong si Madriaga para sa kanila, no? So ilalaglag din nila yan. Yan ang tingin ko mangyayari. Kung ano nila pinapangako para gawin yan, no? Yan, bubutulin din. ganyan kabulok yan. So kung ako sa'yo Madriaga, aminin mo na ginagamit ka lang nila, ikanta mo para makatabla ka. Katablahin mo Madriaga. Siya nga. Drug addict na yan. Ma'am, thank you for pointing out. We appreciate, in behalf of the former rebels, former It's so cadres true. ng PPP, It's so NPA, and true. Yeah. Thank you for that, ma'am. Up to this day, Opo. Eric, no? And in fact, parang when I'm reading the news, for instance, or mga comment na ganyan, I can really see that my eyes are open because of what the former cadres have given me that information. Etong si Ka Eric, ang dami talagang naitulong mga kababayan, yung pagbubulgar niya sa mga personalities na to. Itong mga party list, mga makabayan, o
Grabe, budol na budol tayo dati niyan, no? Information na hindi pa nakikita ng mga kababayan. Ako nakikita ko na yung CPP sa mga galaw nila eh. Personally Yes. pa nila na nakikita, Ah. di ba? So that's the Correct. blessing and the curse. Naamoy na natin mga kababayan ang kanilang mga masangsang na amoy. You see, oh my goodness, it's the CPP again, 'di ba? So, malaking bagay 'yun na hanggang ngayon, no. Hindi na ang Correct. ang utak na bumukas na, hindi na magsasarado muli. Tama. Hindi po kami ma'am ginamit ng government para magsagawa ng special political demolition job Yeah. in favor of the administration in its dirty political operations. Dirty politika. Kagaya na ginagawa ni Marcos at ni Romualdez para manatili sa poder, pagtakpan ang kanilang pangungurakot, ang kabulukan ng kanilang gobyerno, atakihin namin ang Vice President o sino paman. Hindi po ganun ang aming kategorya. Tama doon si Ma'am Noreen. Kami po ay kusang loob na sumama sa gobyerno para labanan ang pinakamalala o isa sa pinakamalala na salot na nagwasak sa lipunan. Si Madriaga Mga po, salud. ginagamit siya ngayon para wasakin ang demokrasya, wasakin po ang stability ng ating gobyerno sapagkat ginagamit siya para proteksyonan Ang mga ang kurakot. kapangyarihan ng magnanakaw at mandarambong na gobyerno at Oo, ni gamitin sa isang Bonggang operations Bongbong. kagaya ng impeachment proceedings upang mag-intriga laban sa Vice President. Magkaiba po yun. And tama ang binanggit ni Ma'am Lorraine na si Madriaga po ay ang balak niya makaiskapo Oh, balak makalabas. sa kaso niyang kriminal. Kami po handa kaming harapin ang aming pananagutan at pagbabago. Si Madriaga, handa po siya magsinungaling para makakuha ng pabor at malulusutan niya ang kanyang krimen, lalo na po itong pagiging pinuno ng Kidnap for Ransom Group. Oh, Kaya Kidnap ma'am, for Ransom, lumabas no? itong isang line niya at kanina ko lang din nakita, ma'am, na bago tayo magsimula, buhanan kita ng reaksyon dito, Ma'am Lorraine. Sabi niya, ginamit ako ng Vice President at ng mga tauhan nila. Diyos ko, ang Vice Ibig President ng pa mga naggamit. Duterte dahil hinabol ako ni Harry Roque dahil may ibinulgar ako sa kanya. Kidnapper ka nga eh. So instead na kausapin nila, lalo na si Vice President, si dating spokesman ni former President Duterte na si Atty. Harry Roque, ay idiniin pa ako sa kaso. Parang inilaglag ako. So iniugnay Kung ikaw ang ni Digong trustee, bakit ka pinakulong ni Rocky? Yan na lang mga kababayan, Isang sit-sit lang yan ni Digong, Wag yang ipakulong Rocky dahil akin yan. Oh. niya, si Vice President Talagang ito si Madriaga, no? Grabe makaimbento. Sara Duterte doon sa naging abogado na mga profesional na kondukta ni Atty. Roque dahil nagkaroon si Atty. Roque ng kliyente o mga kliyente na Kinidnap. biniktima nila sa kidnap for ransom. At wag ka mga kababayan, may namatay pa yun ha. Doon sa pag-operation mga kababayan ni na Madriaga. Paghuli kina Madriaga may namatay pa. Tapos, pulis ang namatay.